Sumiklab naman ang sunog sa isang bahagi ng palengke sa Alamada, Cotabato kung saan natupok ng apoy ang nasa 20 pwesto. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Umabot sa ikatlong alarma ang pagkasunog ng palengke sa bayan ng Dado, Alamada, Cotabato Province na pawang gawa lamang sa light materials. More or less, nasa 20 tindahan ang tinupok bago na control ng firefighters ang apoy. Nagsimula ng alas 4 ng hapon at tineklarang fire out ng alas 6:30 ng gabi. Sa impormasyon mula sa Alamada Police Office at Alamada Bureau of Fire Protection, sa magitan ni Investigator SFO2 Evangelista, inihayag niyang may 5 katawang sugatan na agarang nilapatan ng first aid. Sa initial na resulta ng investigasyon, nagsimula umano ang apoy sa isa sa mga stall na may nilulutong napabayaan umano at inaalam kung anong stall ito. Sa kasalukuyan ongoing ang damage assessment sa area ng nasunugan. Mula sa Central Mindanao, ako si RH19, June Dimakutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tumanggap ng MacBook laptop ang 3,234 na mga guro sa Bataan na nagtuturo sa mga pampublikong paaralan, elementary at junior high school department heads nitong December 19 na ginanap ang pamamahagi sa Bataan People Center. Ang nasabing pamamahagi ay layong mas mapataas pa ang kalidad ng edukasyon sa probinsya ng Bataan. Malaki ang maitutulong aniya nitong mga laptop upang mas mapaghusay at mapadali ang trabaho ng mga guro. Layon din nating isulong ang 100% na paggamit ng Learning Management System LMS at ibaba sa mga paaralan para magkaroon ng online database ang mga guro at magamit ng mga mag-aaral ang iba't ibang modules at learning resources aniya ni Governor Garcia. Kasama sa nasabing programa ng pamamahagi ng MacBook laptop, itong sina Vice Governor Chris Garcia, Pusong Pinoy Party List Representative Kong Jet Desai, Department of Education, Bataan SDS Dr. Carolina Violita, Chairman on Education and First District Representative Attorney Joe Margasa at Power Mac Center CEO Lawrence Sison. Para sa MBC TV Network News, Danny Kumilang, RH37, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nagsasagawa ng contingency plan ang Provincial Joint Security Control Center o PGSCC hinggil sa gagawing mga ma-displaced na mga botante dahil sa pagputok ng Bulkan Canlaon. Ang nasabing PSGCC meeting ang dinaluhan ng Philippine Army, Philippine National Police at Philippine Coast Guard. Ayon kay Comelec Negros Occidental Provincial Supervisor Alan Lee Ananoria, ngayon pa lamang isinagawa ang nasabing plano kung sakaling pumutok ang Bulkan Canlaon habang isinagawa ang 2025 elections. Dagdag pa ni Ananoria, kung sakaling pumutok ang Bulkan Canlaon, posibleng gagamitin ng ilang mga paaralan bilang evacuation center kung isasagawa ang paghanap ng voting sites. Sa ngayon, wala pang na-identify na mga lugar sa lalawigan na mayroong areas of concern. Para sa MBC TV Network News, ito si Rex Cantong, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.